Okay, so today, quick lesson lang about converting percentile or percentage into z-score. Kasi there are times na ang given is yung percentile. When we say percentile po, ito po yung percentile. So, ayan. When we say percentile or percentages or area, ito po yung mga yan. Ito yung nasa gitna. Okay? Ito mga nasa gitna. Ito nasa gilid, ito po yung, itong gilid. Okay, ito yung z-scores. Yung mga nasa gitna na yan, ito po yung mga percentile. Okay, ay yung napakadaming numbers. Those are the percentile. Okay, so sometimes we are given the percentile and we are looking for the z-score. So halimbawa, we are given um, p of z is equal to, let's say, 88. Okay, 80th percentile. Okay, so itong 88 hindi 'to ano ha, hindi siya, Z-score kasi walang 88 na Z-score, ang pinakamataas natin ay nasa 3 point something. So for example, we're looking for the 80th percentile, okay? We're looking for the 80th percentile. So how can we find yung ating Z-score given the 80th percentile? So ang kailangan nyo lang pong gawin is gawin siyang decimal. Ang 80th percentile or 88% is same as 0.88. Okay? 0.88. So ngayon, hahanapin lahat natin ng mga values. So look for the values that will round to 0.88. Okay? So paano po 'yan? So dito, balik tayo sa ating table. Hanapin niyo lahat ng lahat na mag-round off to 0.88. So, nasa positive 'yun kasi lahat ng negative na z-score, mga 0.5 pababa. Okay? Ang mga positive z-score, starting yan 0.5 pataas. Okay? Tingnan nyo. 0.00 ang starting ay 0.50. Okay? So, ayun ang tip natin na kapag less than 0.5, tumingin kayo sa negative z-score. Kapag greater than 0.5, tumingin kayo sa positive z-score. So, hanapin natin yung 0.88. So, ito ang mga 0.80, 84, malapit na tayo, 0.86. Saan tayo mag-i-start? So, I think, ito hindi to kasama, 87 to. So, I think we will start here at 0.8770. Bakit po sa 0.8770? Kasi ang katabi ni 7 is 7. And since 7 is greater than 5, yung katabi niyang 7 is greater than 5, siya ay mag-round up. So, si 7, okay, magiging 88. So, ibig sabihin, isimula tayo dito, okay? Tapos, yung kasunod ba, magiging bang 88 to? So, magiging 88 din siya. So, involve yan. 88.1, involve yan. 88.30, kasama pa rin yan kasi remain yan kasi katabi ni 8 ay 3. Sino pa kaya? So, kasama din si 88.49 kasi ang katabi ni 8 ay 4, so still remain siya. Pagdating kay 88.69, hindi na siya kasama kasi ang katabi na ni 8 is 6. And kapag ni-round off mo yan, si 8 ay magiging 9, magiging 89. So, saan tayo nagsimula? So, nagsimula tayo kay 1.1, ano yung taas? 1.16. Okay, 1.16 hanggang kay 1.21. Okay? Di tayo nagsimula dito. Ang kanyang value ay 1.16 hanggang kay 1.21. Hanggang dito. Okay? So, isulat natin yan. So, nagsimula tayo kay 1 point, nalimutan ko na. Again, sa tayo nagsimula? 1.1, 1.16
1.16. 1.16 hanggang kay natapos tayo kay 1.2, ayan, hanggang dito, 8849. Hindi nakasama sa 8869. So, 1.20. So, kailangan natin gawin lang is kunin nyo lang po yung average ng ating lower and highest z-score. So, gawin nyo lang po 1.16 plus 1.20 divided by 2. Okay? So, calculator natin. So, 1.16 plus 1.2 tapos divided by 2 equals, the result is, ayan, 1.18. So, therefore, our z is equal to 1.18. Okay? So, ganun lang naman, class. Okay, so next example. For example, we're looking for the example ang given naman ay ganito. Baka malito kayo. Let's say top 10. Okay? Top 10 percentile. Okay? Dito medyo malilito na kayo kasi meron tayong clue word na top 10. When we say top 10 percentile, if we have a graph, ayan. So, ang top 10 percentile, nasa kaya yung top 10. So, sabihin yung pinakas, 10 na magagaling, okay? Most likely, yung 10 percentile ay mga nanditong part yan. Top 10 percentile. Okay? So, paano yan? Ang hanap natin ay yung 10, yung 0.1. So, this time, hindi. Bakit? Kasi ang shade natin ay sa kanan. Ito yung 10. Okay? 10 percentile or 0.10. Okay? So, hindi natin kinukuha yung z-score ng nasa kanan lagi, ha? So, kapag meron tayong top 10 percentile, highest 10, highest, top, above, di ba, kagaya ng sa pagkuha ng area, lagi tayong nagma-minus 1. So, gawin natin, magma-minus 1 tayo. So, 1 minus 0.10. The result is 0.90. Okay? Again, bakit tayo nag-minus sa 1? Kasi meron tayong clue word na top. So, lahat ng synonym sa top, like above, greater, more than, lagi tayong mag-minus sa 1. Okay? So, gawin nyo muna decimal, ha? Baka may gawin yung 1 minus 10, negative ang sagot. So, hindi. Gawin nyo muna decimal. Kung top 15 percentile, gawin yung 0.15. Kung top 20th, gawin yung 0.20. Saka i-minus sa 1. Paano kapag below 10? Pag below 10 na, wala na kayong gawin, as is na 'yon. Kagaya nga po ng sa area, 'di ba? Kapag mga less than, lower than, below, 'di ba wala tayong ginagawa, as is yung ating, area. Kapag greater than, more than, above, top, highest, do'n lang tayo nagma-minus 1. So, same concept sa ating percentile to z-score. So, ngayon, we're looking for our z na 0.90. So, ano po yung mga 90? So, balik tayo sa table natin. Lahat ng 0.90. So, siya ay 0.5. Hanapin niyo po yung 0.90. Lahat na mag-round off sa 0.9. Oops. Ano siya? So, start tayo, I think, dito. Okay, kasi ang katabi ni 9 ay 6. Mag-round off yan. Hanggang dito, dito. 9015 kasama pa siya. 9032 kasama. 9049, 9066. Hindi nakasama si 9066 kasi ang katabi ni 0 ay 6, ayun ay maga-round off. Okay? So ngayon saan tayo nagsimula? Nagsimula tayo kay 1.2, 1.26, okay? 1.26, natapos tayo sa 1.31. Okay?
Nagsimula tayo sa 1.26 at tapos ay 1.31. Sulat natin 'yan. So, we have 1.26 plus 1.31, divide natin sa 2. Okay? So, wait lang. So, pagkatapos po nun, gagawin na natin, i-calculate lang natin. So, ayan. So, 1.26, diretso na nga natin. So, diretso, 1.26 plus 1.31. Ba't yan lumalabas? Delete, delete, delete. 1.26 plus 1.31 all over 2. So, SD, 1.285. So, ito ang ating z-score. So, ang z natin is equal to 1.285. Okay? So, ganoon naman class. Agay, tandaan nyo lang yung mga clue word natin na again kapag meron tayong clue word na synonymous sa top, above, more than, gawin nyo lang po ay mag-minus times 1. Pero kung pero kapag mga lower than, less than, below, no need. As is na po yung ating percentile dyan. Okay po? So, that's it today. Ayan. So, please, pakiaral nito kasi onti na lang ang remaining time natin. Okay? So, thank you so much for listening, class, and goodbye. God bless.